Mag-a-advance ka na naman? Elena, ano ba? Katulong ka lang. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Malamig na sigaw ni Don Adrian Ilustre habang nakatingin na parang durug-duruin siya ng tingin. Sa harap ng mga kasamahan, pinahiya siya ng parang pulube. Walang dangal. Ngunit nang ibili niya ng gamot ang isang matandang babae sa eskinita, nanlamig ang bilyonaryo. Parang nakita niya ang multo. Imposible. Buhay ka? Bulong niya at nanginginig. Sino ang babaeng binilhan ng gamot? At bakit ang pusong matagal nang nanigas ay biglang nabasag ng isang nakakagimbal na katotohanan? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw na tumama sa malinis na marmol ng malawak na mansyon ng mga ilustre. Sa bawat sulok, may mga kasambahay na abala. May nag-aayos ng hardin, may naglilinis ng malalaking chandelier at may nagpuputol ng mga rosas para sa flower vase sa loob. Pero sa isang sulok ng kusina nakayuko si Elena. Pinipisil-pisil ang laylayan ng kanyang lumang palda at nanginginig ang mga labi. Kanina pa siya nag-iipon ng lakas ng loob. Ang puso niya ay kumakabog, parang tambol na walang tigil. Alam niyang hindi basta-basta lumalapit sa kanilang amo. Si Don Adrian Ilustre, ang kilalang bilyonaryong may matalim na tingin at tinig na kaya kong tunawin sa hiya. Pero wala na siyang pagpipilian. Diyos ko, sana po maintindihan niya. Sana po bigyan niya ako ng awa. Bulong ni Elena habang pinipigil ang pangingilid ng luha. Lumabas siya sa kusina. Dahan-dahang naglakad sa mahabang pasilyo. Ang mga mata ng kapwa kasambahay ay nakasunod sa kanya. Parang nagtatanong kung saan siya pupunta. Ang ilan ay napailing at may bulong na, "Nako, patay ka dyan, Elena. Wala pa akong nakitang pinayagan ng advance si Don Adrian." At sa dulo ng pasilyo, naroon si Adrian. Nakaupo sa malapad na leather chair sa loob ng opisina. Nakatutok siya sa laptop. May hawak na basong kape at ang nooy nakakunot habang may kausap sa telepono. Hindi ko tinatanggap ang alok na yan. Triplehan niyo kung gusto niyo makuha ang kumpanya ko. Malamig niyang sabi bago niya ibinaba ang tawag. Saktong pagbaling niya ng tingin, nakita niya si Elena na nakatayo sa may upuan. Nakayuko at hawak ang mga daliri na para bang kinakabahan. Bakit ka nandito? Wala ka bang ginagawa sa kusina? Malamig na tanong ni Adrian. Humigop siya ng hangin sabay lumapit. Sir, Don Adrian, pasensya na po. May hihilingin lang po sana ako. Tumaas ang kilay ng binata. Ano na naman? Kung pwede po sana mag-advance po ako ng sahod. Kahit kaunti lang po. May sakit kasi ang nanay ko. Kailangan niya ng gamot. Baka hindi na po siya tumagal kung hindi siya makainom. Natigilan si Adrian. Pero agad din nagbalik ang lamig ng kanyang mukha. Napalingon siya sa mga staff na nasa gilid ng opisina. At sa harap ng lahat, marahas siyang tumayo. Advance ka na naman. Sigaw niya na umalingaw-ngaw sa buong opisina. Katulong ka lang, Elena. Huwag mo ubusin ang pasensya ko. Hindi ako bangko para lapitan niyo kapag gipit kayo. Napayuko si Elena. Nanginginig ang kamay at halos hindi na makahinga sa hiya. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May awa ang ilan, pero mas marami ang natatakot na baka madamay sila sa galit ng amo. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko naman po ginusto pero wala na po akong ibang malalapitan. Kailangan ko lang po ng kaunting halaga para sa gamot ng nanay ko. Halos pabulong na pagmamakaawa ni Elena. Nangingilid ang luha sa mata. Napahawak si Adrian sa sentido, mariing pumikit at huminga ng malalim. Alam niyo ba kung ilang beses ko nang narinig yung dahilan na yan? Palaging may nanay, may tatay, may sakit. Sa tingin mo, ako ang solusyon sa lahat ng problema niyo? Hindi na nakasagot si Elena. Napatakip na lang siya ng bibig para pigilan ang paghikbi.
Tahimik ang lahat hanggang sa isang kasambahay ang biglang bumulong. Kawawa naman siya, sir. Totoo pong may sakit ang nanay ni Elena. Nanlamig ang mga mata ni Adrian. Sinipat ang nagsalita at bumalik ang tingin kay Elena. Hindi siya sanay na makita ang ganoong anyo ng paghihirap. Yung nanginginig ang balikat, yung halatang desperado. Para bang may kumukurot sa konsensya niya kahit ayaw niyang aminin. Ilang segundo ng katahimikan, saka siya bumuntong hininga. Fine. Malamig niyang sabi. Pero wag mong isipin na may karapatan ka dito. Kaunti lang ibibigay ko. Sapat lang para hindi ka mamatay sa kakaiyak. At isusunod mo agad sa trabaho mo pagkatapos. Namilog ang mata ni Elena. Agad na yumuko ng mababa. Maraming salamat po, sir. Pangako po, hindi ko po aabusuhin. Salamat po. Umalis siya ng opisina na parang may bahid ng liwanag sa madilim na araw. Habang hawak ang sobre na may maliit na halaga ng pera, nagmamadali siyang bumalik sa kusina. Ngunit sa bawat hakbang niya, ramdam pa rin niya ang bigat ng hiya na inabot. Pinahiya siya sa harap ng lahat. Tinuring na parang wala siyang halaga. Pero sa isip niya, mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina kesa sa sariling dangal. Lumapit siya sa kapwa kasambahay na nakatingin sa kanya ng may awa. Elena, kaya mo pa ba? Tanong ng isa. Tumayo siya at pinilit ang ngiti. Para kay nanay, kakayanin ko. At sa unang pagkakataon habang hawak ang perang iyon, dama niya na kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang iniinsulto, basta't para sa kaligtasan ng ina, handa siyang magpakumbaba. Sa kabilang panig naman ng opisina, muling naupo si Adrian. Pero hindi na siya makabalik agad sa trabaho. Nakatanaw siya sa bintana. Hawak ang baso ng kape pero hindi na naiinom. Sa kanyang isip, bumabalik ang imahe ni Elena. Ang mukha nito, ang luha nito, at ang desperasyon. Advance ka na naman? Bulong niya sa sarili, pero mahina na. Hindi na galit. O baka naman akong mali. Ngunit agad din niyang tinabig ang ideyang yon. Pilit binalik ang sarili sa trabaho. Ayaw niyang magpadaig sa emosyon. Ayaw niyang mukhang mahina. Hindi niya alam, iyon palang simula ng pagbabago ng lahat. Ang simpleng pagmamakaawa ng isang katulong na magbubukas ng isang napakalaking sikreto ng nakaraan. Bitbit ang maliit na supot ng gamot, halos hindi mapigilan ni Elena ang mabilis sa paghinga habang nagmamadaling lumabas ng mansyon. Alam niyang bawal basta-basta lumabas ng walang paalam. Pero dala ng pangangailangan, wala na siyang pakialam. Bawat segundo ay mahalaga. Baka tuluyan ng bumigay ang katawan ng kanyang ina kung hindi siya makainom agad. Sa loob ng sasakyan na nakaparada sa driveway, nakaupo si Don Adrian. May meeting pa sana siya sa syudad, ngunit pinili niyang manatili ng mas matagal sa bahay habang inaayos ng driver ang gamit. Napansin niya si Elena na nagmamadaling umalis. May hawak na supot. May kaba sa kilos at hindi man lang nag-abalang sumilip sa paligid. Boss, aalisin na po ba natin? Tanong ng driver. Sandali lang. Malamig na sagot ni Adrian habang nakamasid. Sundan natin siya. Tahimik na pinaandar ng driver ang sasakyan. Dahan-dahang sumusunod sa bawat liko ni Elena. Hindi ito namamalayan ng dalaga. Sa isip ni Adrian, gusto lang niyang tiyakin kung saan talaga napupunta ang perang ibinigay niya. Sanay na siya sa mga kasambahay na gumagamit ng dahilan para sa pansariling bisyo at ayaw niyang maging biktima ng kasinungalingan. Ilang kanto ang tinahak ni Elena hanggang sa makarating sa isang makipot na eskinita. Ang dating tuwid na postura ng dalaga ay biglang yumuko. Halos tumakbo papasok sa barong-barong na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa labas ay may nakasampay na mga basang damit at ang sahig ay halos putikan dahil sa ambon kagabi. Barong-barong? Bulong ni Adrian. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing dito nakatira ang tinatawag na nanay ni Elena. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at sumilip mula sa malapit.
Sa loob ng maliit na kubo, naroon ang isang matandang babae. Nakahiga sa lumang banig, marupok ang katawan, payat at halos butot balat na lang. Nilapitan agad ni Elena. Inalis ang pawis sa noon nito gamit ang basang bimpo. Sabay inilabas ang gamot mula sa supot. Nay, eto na po ang gamot ninyo. Magiging maayos na po kayo. Malambing na bulong ni Elena. Nangingilid ang luha habang iniaabot ang baso ng tubig. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang mga mata. Malabo na ang paningin nito. Nanginginig ang kamay nang tanggapin ang gamot. Salamat anak. Salamat. Mahining tinig ng matanda. Nanlamig si Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos bumagsak ang hawak niyang cellphone. Hindi pwede. Bulong niya, napapaatras. Ang mukha ng matanda, ang hugis ng mata, ang ilong, ang mga kulubot na bakas ng kahapon, lahat ng iyon ay kakambal ng imaheng matagal niya nang inukit sa alaala. Ang mukha ng kanyang ina, si Esperanza Ilustre, ang babaeng iniiyakan niya sa puntod taon-taon. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa balat, pero mas malamig ang kirot na bumalot sa kanyang dibdib. Para siyang binagsakan ng mundo. Imposible. Patay ka na. Ikaw na ang nailibing namin. Halos hindi niya marinig ang sarili niyang tinig. Muli siyang sumilip. Pinagmasdan kung totoo ang nakikita niya. Sa bawat halakhak ng hina ng matanda, sa bawat haplos ni Elena ng pagmamahal, lalo siyang pinangingilidan ng luha na pilit niyang pinipigilan. Naglakad siya palayo, hawak ang dibdib na parang pinipilit ng mga alaala. Naaalala niya ang huling sandali kasama ang kanyang ina, ang kabaong, ang lamay, at ang mga luhang dumaloy sa lahat ng ilustre. Naaalala niya ang pangakong babantayan ang kanilang pangalan at ari-arian, kahit wala na ang pinakamamahal na ina. Ngayon narito sa harap niya, buhay. O kung hindi man, may isang babae na hindi maipagkakailang pagkakahawig. Boss, tawag ng driver at nagtataka. Bakit po kayo nanginginig? Hindi naman agad nakasagot si Adrian. Tumalikod siya, bumalik sa loob ng sasakyan at mariing ipinikit ang mga mata. Umuwi na tayo. Utos niya at nanginginig ang tinig. Habang umaandar ang sasakyan, hindi mawala sa isip niya ang tanong. Kung buhay si Mama, bakit itinago siya? Sino may kagagawan? At bakit si Elena ang kasama niya? Samantala sa loob ng barong-barong, nakahiga ng muli ang matanda matapos inumin ng gamot. Hinaplos ni Elena ang buhok nito, sabay bulong. Nay, hindi po ako titigil hanggat hindi ko kayo napapagamot. Kahit ano pong gawin nila sa akin, kahit ilang beses pa nila ako insultuhin, gagawin ko po ang lahat para sa inyo. Isang pilit na ngiti naman ang gumuhit sa labi ng matanda, sabay muling pumikit. Parang natulog ng payapa. At sa labas, naiwan ang tanong na hindi matahimik sa puso ni Don Adrian. Isang tanong na babago sa lahat ng paniniwala niya. Hindi mapakali si Don Adrian buong gabi matapos makita ang matandang babae sa barong-barong. Nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina, hawak ang baso ng brandy pero hindi malang niya naiinom. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng payat na mukha ng matanda. Hindi pwede. Patay ka na, Mama. Bulong niya, nanginginig ang kamay. Ako mismong naglamay sa'yo. Ako mismong nagbantay sa kabaong. Muling bumalik sa kanyang isip ang gabi ng lamay, 10 taon na ang nakakaraan. Puting-puti ang paligid. Mabigat ang samyo ng mga bulaklak. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong. Mahigpit ang hawak sa gilid. Lumuha siya ng walang tigil habang pinagmamasa ng malamig na mukha ng kanyang Mama Esperanza. Ma, bakit niyo ako iniwan? Bulong niya noon. Sa tabi niya ay naroon si Doña Salvacion. Mahigpit na hinawakan ng kanyang balikat. Adrian, tama nang iyak. Ikaw nang haligi ng pamilya.
Huwag ka masyadong magpakita ng kahinaan. Pero hindi niya nakalimutan ang sakit. Mula noon, itinuring niyang patay na talaga ang mama niya. Kinabukasan, maagang pinatawag ni Adrian si Elena sa opisina. Tahimik naman itong pumasok. Nakatungo, hawak ang basahan at halatang kabado. Elena, malamig na simula ng amo. Kahapon, nakita kitang bumili ng gamot at dinala sa isang matandang babae. Sino siya? Nanlaki ang mga mata ni Elena. Natigilan. Sir, pasensya na po. Wala po siyang kinalaman sa inyo. Umirap naman si Adrian. Tumaas ang noo. Walang kinalaman. Ako nagbigay sa'yo ng pera. May karapatan ako malaman kung saan mo ginamit. Nanginig ang tinig ng dalaga. Sir, matagal ko na po siyang tinutulungan. Matagal na siyang may sakit. Wala po siyang ibang kasama kaya ako na lang po nag-aalaga sa kanya at tinuring ko na rin po siyang nanay. Nanay? Halos mabasag ang boses ni Adrian. Tumango si Elena. Opo, simulat sa Paul siya na po ang tinuturing kong nanay. Wala na po akong ibang pamilya. Hindi ko rin po alam kung sino ang tunay kong mga magulang kaya siya na lang po. Nanlamig si Adrian. Napaatras. Hindi mo ba talaga alam kung sino siya? Umiling si Elena. Lumuluha na. Wala po akong alam. Basta sa akin, siya po ang nanay ko. Saglit na natigilan si Adrian. Sa halip na sumagot, humigpit ang kanyang panga, saka siya tumalikod. Lumabas ka na. Agad na umalis si Elena. Halos nagmamadaling lumabas ng opisina. Naiwan si Adrian na nakatitig sa larawan ng kanyang mama sa mesa. Kung wala siyang alam, ibig sabihin, ibang tao ang may pakana nito. Sino at bakit? Hindi na siya nakatiis. Tinawag niya ang kanyang kanang kamay na si Hector. I want you to investigate. Alamin mo lahat tungkol sa matandang yon. Background, pangalan, kahit pinakamaliit na detalye. At huwag mo ipapahalata kay Elena. Yes, boss. Sagot ni Hector. Pagkaalis ng tauhan, muling tumingin si Adrian sa larawan ng kanyang mama. Kung buhay ka pa nga, mama, bakit itinago ka sa akin? Sinong may kasalanan? Magdamag na hindi nakatulog si Don Adrian. Pabalik-balik siya sa kanyang silid. Hawak ang baso ng brandy, ngunit hindi man lang niya ito maubos. Sa bawat saglit na pumikit siya, bumabalik sa isip niya ang imahe ng matandang babae sa barong-barong. Kung siya si Mama, bulong niya sa sarili, nanginginig ang kamay. Bakit hindi ko alam na buhay siya? At bakit siya nandoon? Kasama si Elena. Kinabukasan, maagang pinatawag niya si Hector, ang pinaka-pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Sa loob ng opisina, seryoso niyang iniabot ang sobre na walang laman. Hector, mariing sabi ni Adrian. Gusto kong imbestigahan ng matandang babae na nakita ko kahapon, kasama ni Elena. Alamin mo lahat. Pangalan, tirahan, kalagayan, pati na ang dahilan kung bakit siya nandoon. At huwag na huwag mong ipapaalam kay Elena. Yes, boss. Mabilis sa tugon ng tauhan. Tumalikod si Adrian at dumungaw sa malaking bintana ng opisina. Mahigpit ang kanyang mga kamao habang pinagmamasdan ng hardin. Kung siya nga si Mama, walang makakapigil sa akin na malaman ang totoo. Pero kung hindi, napahigpit siya ng hinga. Mas lalo kong hahanapin ang dahilan ng lahat ng ito. Lumipas ang 2 araw, abala si Adrian sa mga papeles sa mesa nang pumasok si Hector. Dalang makapal na sobre. Halata ang kaba nito habang inilalapag ang mga dokumento. Boss, eto na po lahat ng impormasyon na nakuha namin, sabi niya. Mabilis na kinuha ni Adrian ng sobre at binuksan. Isa-isa niyang inilabas ang mga papel at letrato. Una niyang nakita ang larawan ni Elena na nag-aalaga ng isang matandang babae. Pinupunasan nito ang pawis.
pinapainom ng gamot at tinatakpan ng kumot. At sa bawat kuha, iisa lang ang matandang babae. Napapuntong hininga si Adrian. Halos mabitawan ng hawak nang mabasa ang pangalan ng barangay clearance. Esperanza Vergara Ilustre. Nanlaki ang mga mata niya at namutla ang kanyang mukha. Mama, bulong niya at halos hindi lumalabas ang boses. Nagpatuloy siyang magbasa. Ayon sa mga record, ilang taon nang naninirahan si Esperanza sa isang maliit na barong-barong sa isang eskinita. Walang ibang kasama kundi si Elena. Tahimik ang buhay nito. Maliban sa madalas na pagkakasakit. Wala ni isa man lang na nagsabi sa akin. Mariing bulong ni Adrian. Halos pinipilit ang papel sa kamay. Bakit itinago sa akin? Bakit pinaniwala nila akong patay na siya? Tahimik lamang si Hector, nakayuko. Nakamasid sa bigat ng emosyon ng kanyang amo. Lumuhod si Adrian sa harap ng mesa. Mahigpit na hawak ang larawan ng kanyang mama. Muling pumatak ang kanyang luha. Bagay na matagal niya nang tinago sa lahat. 11 taon kong iniyakan ng pagkamatay mo, mama. Bulong niya. Pero buhay ka pala. Buhay ka. Napapikit siya ng mariin sabay umiling. Sino may kagagawa nito? Sino nagtago sa'yo? At bakit si Elena ang kasama mo ngayon? Tumayo siyang muli, pinunasan ng luha at tumitig kay Hector. Ituloy mong investigasyon. Hindi pa sapat ang nalaman natin. Gusto ko ng sagot. Kung bakit siya tinago at sino ang may kagagawan. Yes, boss. Agad ko pong aasikasuhin. Tugon naman ni Hector. Naiwan si Adrian sa opisina. Tahimik na nakatitig sa larawan ng kanyang mama. Sa kanyang puso, nagsimulang umusbong ang matinding panata. Hahanapin ko ang lahat ng sagot. At kahit gaano kasakit, haharapin ko ang katotohanan. Hindi mapakali si Don Adrian matapos matanggap ang ulat ni Hector. Araw at gabi, mukha ng kanyang mama ang nasa isip niya. Kung totoo nga siya si mama, bakit itinago sa akin? At bakit si Elena ang kasama niya? Kinabukasan, maaga pa lang nagpa siyang bumalik sa barong-barong. Hindi na siya mapayapa hanggat hindi niya nakakausap mismo ang matanda. Makipot ang daan. Basa pa ang lupa dahil sa ambon kagabi. Pagbaba niya ng kotse, natanaw niya si Elena na nagwawali sa labas. Napatigil ito. Nanlaki ang mga mata nang makita siya. Sir Adrian? Halos mabitawan nito ang hawak. Bakit po kayo nandito? Mariing tumingin si Adrian. Gusto ko makita ang mama ko. Si nanay po? Nagugulo ang sagot naman ni Elena. Hindi na siya nakinig. Diretso siyang pumasok sa kubo. Nakahiga pa rin si Esperanza sa panig. Payat, mahina at tila natutulog. Lumuhod si Adrian. Nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang braso nito. Mama, bulong niya at namumuo ang luha. Ako to, si Adrian, anak mo. Dahan-dahang iminulat na Esperanza ang mga mata. Tinitigan siya ng matagal. Para bang sinusubukang alalahanin, ngunit sa huli, umiling. Pasensya ka na, iho. Hindi kita kalala. Sino ka ba? Bumagsak ang mundo ni Adrian. Ako ito. Ako si Adrian Ilustre, mama. Ako ang anak mo. Napasinghap si Elena. Napatakip siya ng bibig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong sinabi niyo, sir? Nanginginig ang boses niya. Nanay niyo po si Nanay Esperanza? Tumingin sa kanya si Adrian. Bakas ang galit at sakit sa mukha. Oo, siya ang mama ko. Siyang iniiyakan ko ng maraming taon. At buhay pala siya. Kasama mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Elena. Napaupo sa bangko. Halos mapaiyak. Diyos ko, hindi ko alam. Sir, wala po akong kaalam-alam. Ang alam ko lang po, siya ang nanay ko. Siya lang ang kasakasama ko mula pagkabata. Tumulo ang luha niya.
Nanginginig ang kamay. Kung alam ko lang, sana po hindi ako nagkulang na magsabi pero totoo po wala po akong alam. Umubos si Esperanza kaya mabilis na lumapit si Elena. Inayos niya ang unan, pinunasan ng pawis ang matanda at dahan-dahang pinainom ng tubig. Nanay, huwag po kayo mag-alala. Nandito lang ako. Mahinahong sabi niya. Tahimik lamang si Adrian, nakamasid. Sa bawat haplos ni Elena, sa bawat lambing ng tinig nito, ramdam niyang totoo ang pagmamahal. Para bang hindi ito tungkulin, kundi kusa mula sa puso. At doon lalo siyang naguluhan. Kung mama ko siya, bakit mas kilala niya si Elena kaysa sa akin? Bakit parang mas tunay silang mag-ina? Nang muling makatulog si Esperanza, naglakad si Adrian papalapit kay Elena. Malamig ang tinig niya. Bakit ikaw ang nag-aalaka? Bakit ikaw ang kasama niya? Lumunok si Elena. Pinahid ang luha. Sir, siya na lang po ang natira sa akin. Wala na po akong ibang pamilya. Wala po akong ibang kilala kundi si nanay. Kaya siya na lang ho ang tinuturing kong tunay na ina. Napatitig naman si Adrian. At kahit anong pilit, wala siyang nakitang kasinungalingan sa mukha ng dalaga. Taos puso ang mga mata nito, puno ng awa at pagmamahal. Bago siya umalis, lumapit muli si Adrian sa banig at hinawakan ng kamay ng matanda. Mama, kahit hindi mo ako nakilala ngayon, hahanapin ko ang dahilan. Hindi ako titigil hanggat maibalik kita sa akin. Paglingon niya, nakita niyang umiiyak pa rin si Elena. Hawak ang basahan sa dibdib. Elena, mariing sabi ni Adrian, alagaan mo siya ng mabuti. Babalik ako. Tumango naman si Elena, nanginginig ang tinig. Opo, sir, pangako. Hindi ko siya pababayaan. Pag-alis si Adrian, mabigat ang loob niya. Habang umaandar ang kotse, hindi mawala sa isip niya ang tanong. Buhay si Mama? Pero bakit hindi niya ako nakikilala? At bakit si Elena ang mas malapit sa kanya? Samantala si Elena ay nananatiling nakaluhod sa tabi ng matanda. Humahagulgol ng tahimik. Diyos ko, paano nangyari to? Paano na naging mama siya ng amo ko? Ano ba talagang totoo? Pagbalik ng mansyon, hindi naman mapakali si Adrian. Kahit abala siya sa pagpirma ng mga papeles at pakikipagpulong sa mga direktor, ang utak niya ay laging bumabalik sa maliit na barong-barong kung saan naroon ang mama niyang hindi siya kilala. Bakit si Elena? Bakit siyang mas malapit kay mama kaysa sa akin? May tinatago ba siya? Nang gabing yun, imbes na umuwi ng diretsyo, muling nagpa siya si Adrian na dumaan sa eskinita. Gusto niyang malaman ang totoo. Pagdating niya, natagpuan niyang tahimik ang paligid. Nakasara ang mga tindahan. Ang mga bata ay natutulog na sa kanilang mga duyan. Dumaan siya sa gilid ng kubo. Maingat na huwag mapansin. Sa maliit na bintana, nasilayan niya si Elena na nakaluhod sa harap ng munting altar na yari sa kahoy. May kandilang umiilaw at krus na nakatayo. Nangilid ang luha ni Adrian nang marinig ang tinig ng dalaga. Diyos ko, bulong ni Elena habang umiiyak. Bigyan niyo po ng lakas si nanay. Kahit ako na lang mahirapan, basta wag lang siyang kunin. Siya lang natitira sa akin. Siya lang. Habang nagdarasal, mahigpit na hawak ni Elena ang isang lumang litrato. Hindi mapakali si Adrian at dahan-dahang sumilip pa. Nang makita niya, nanlaki ang mga mata niya. Larawan iyon ng kaniyang mama Esperanza noong kabataan nito. Nakasuot ng simpleng bestida at nakangiti. Paanong nasa kanyang litrato ni mama? Bulong ni Adrian. Halos mabitawan ang hawak niyang cellphone. Mas lalo lang siyang naguluhan. Kung inosente siya, bakit hawak niyang alaala ng mama ko? Nang tumayo si Elena, agad siyang pumasok si Adrian. Nabigla ang dalaga at napaatras. Sir Adrian? Gulat itong sabi. Mabilis ay tinago ang litrato sa dibdib.
Matalim ang tingin ni Adrian. Anong hawak mo? Wala po. Nanginginig na sagot ng dalaga. Wala? Lumapit siya at halos dumikit sa mukha ng dalaga. Huwag mo ako lukuhin. Nakita ko. Larawan niyo ng mama ko. Paano napunta sa iyo yun? Naluha si Elena, halos magmakaawa. Sir, hindi ko po alam. Bata pa lang po ako, kasama ko na si nanay. Nakuha ko lang po itong retrato sa lumang baon nang minsan kaming lumipat ng tirahan. Akala ko po, simpleng alaala lang. Hindi ko po alam na may kinalaman pala to sa inyo. Mariing tumitig si Adrian. Hinahanap ang kasinungalingan sa mukha ng dalaga. Pero ang nakita niya ay purong takot at katapatan. Kung wala kang alam, mariing sabi ni Adrian, bakit ikaw ang kasama niya? Bakit ikaw ang tinatawag niyang anak? Samantalang ako ang totoong anak niya. Umiyak si Elena. Nakaluhod na ngayon sa harap ng altar. Sir, wala po akong sagot. Ang alam ko lang, siya ang nanay ko. Wala naman ho akong ibang pamilya. Wala akong ibang pinagmulan. Siya lang ang pinanghahawakan ko. Nanlumo si Adrian. Gusto niyang magalit. Gusto niyang isumbat sa dalaga ang lahat ng sakit. Pero ramdam niyang totoo ang mga salita nito. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Kung sinasabi mong wala kang alam, hahanapin ko ang sagot sa iba. Pero tandaan mo, Elena, may connection ka kay mama. At isang araw, malalaman ko kung ano yon. Tahimik lamang si Elena. Humihikbi, hawak pa rin ang litrato. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero alam niyang mas lalong gumulo ang kanyang mundo. Habang pauwi, nakasandal si Adrian sa likod ng sasakyan. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang cellphone. Paulit-ulit na naiisip ang nakita. Kung inosente si Elena, bakit nasa kanyang litrato ni mama? At bakit parang mas mahal siya ni mama kaysa sa akin? Mariing niyang pinikit ang mga mata. Ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi ito matatapos hanggang hindi ko nalalaman ang katotohanan. Muling bumalik si Adrian sa barong-barong makalipas ang 2 araw. Hindi niya sinabi kay Elena na darating siya. Gusto niya makita kung ano talaga ang buhay nito sa araw-araw. Tahimik siyang nagmasid mula sa labas. Habang nakikita si Elena na naglalabas sa batya at si Mama Esperanza na nakahiga pa rin. Mahina ngunit binabantayan ng dalaga. Para siyang tunay na anak. Ano ba talagang totoo? Tanong ni Adrian sa sarili habang nakasandal sa poste. Habang abala si Elena sa paglalaba, lumapit naman si Adrian sa loob ng kubo. Napansin niyang may lumang kahon sa ilalim ng mesa. Bahagya itong nakabukas. Parang matagal nang hindi nagagalaw. Sa unay nagdadalawang isip siya, pero nanaig ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan. Dahan-dahan niyang hinila ang kahon at binuksan. Nandoon ang ilang lumang damit, punit-punit na mga papel at isang sobre na kulay dilaw na halos kupas na. Kinuha niya ito, binuksan, at doon bumulaga ang isang dokumento. Birth certificate. Pangalan, Elena Vergara. Inang nakalagay, Esperanza Vergara Ilustre. Ama, blankong iniwan, walang pangalan. Halos hindi makahinga si Adrian sa nakita. Mahigpit ang kapit niya sa papel. Nanginginig ang kamay. Vergara? Bulong niya. Pamilyar ang apelido. Ito ang apelido ng kanyang mama bago ito ikinasal sa kanyang ama. Kung si mama ang nakalagay na ina ni Elena, anong ibig sabihin ito? Napaluhod siya sa gilid ng mesa. Hawak-hawak ang papel. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o magagalit. Ibig sabihin ba nito, magkapatid kami? O may mas malalim pang sikreto? Biglang bumukas ang pinto. Agad niyang sinilid ang birth certificate sa kanyang jacket bago pa siya makita ni Elena. Sir Adrian? Gulat ng dalaga. May hawak pang basang damit. Kanina pa po ba kayo dito? Mabilis siyang tumayo.
Pilit na pinapakalma ang sarili. Kakarating ko lang. Tinitigan siya si Elena. Halatang may alinlangan. Pero agad din itong ngumiti. Pasensya na po ako magulo. Hindi ko po alam na darating kayo. Umiling si Adrian. Ayos lang. Habang nakikipag-usap kay Elena, ramdam ni Adrian ang bigat ng papel na nakatago sa kanyang dibdib. Gusto niyang tanungin ito kung alam ba niya ang nalalaman ng birth certificate, pero nang makita niya ang ngiti ng dalaga habang inaasikaso ang kanyang mama, nagdalawang isip siya. Kung wala talaga siyang alam, baka masaktan lang siya kung ngayon ko ilalabas ang tanong. Sa halip, pinili niyang manahimik at magbasid. Nang muling dumating ang gabi, nagpaalam si Adrian na aalis na. Pero bago siya umalis, tumigil siya sa pinto at tumingin kay Elena. Elena, seryoso niyang sabi. Huwag mong pababayaan si Mama. Babalik ako bukas. Tumango naman ang dalaga, bahagyang napangiti. Opo, sir. Pangako, hindi ko po siya iiwan. Pag-alis niya, mahigpit niyang hinawakan ng dibdib kung saan nakatago ang dokumento. Kung totoo nga nakalagay dito, hindi lang basta konektado si Elena kay Mama. May dugo kami nag-uugnay. At malalaman ko ang buong katotohanan. Pag-uwi sa mansyon, inilabas ni Adrian ang birth certificate at muling pinagmasdan. Kinalabutan siya habang paulit-ulit na binabasa ang pangalan ng kanyang mama na malinaw na nakalagay roon bilang ina. Hindi ako titigil. Mariin niyang sabi sa sarili. Hahanapin ko ang lahat ng sagot. At kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat, malalaman ko kung sino talaga si Elena. At anong ugnayan niya sa akin. Tahimik ang umaga sa mansyon ng Ilustre. Abala ang mga tauhan sa pag-aayos ng almusal at paglilinis ng paligid. Sa kusina, naroon si Elena. Nakayuko at maingat na nag-aayos ng mga baso at plato. Pinipilit niyang maging normal ang kilos, kahit ramdam pa niya ang bigat ng kahapon. Ang pagkadurog ng puso nang hindi siya makilala ni Mama Esperanza at ang pag-amin ni Adrian na iyon ang tunay niyang ina. Habang pinipilit niyang maging abala, biglang bumukas ang malaking pintuan ng sala. Dumating si Doña Salvacion, ang matriarkang lola ni Adrian na palaging kilala sa matapang na presensya at malamig na tingin. Nakabaston, mamahalin ng damit at parang kahit simpleng paglalakad ay may kasamang utos. Mapanlait na tinig ni Salvacion. Agad na sumipat sa kusina. Napansin niyang may batang babae roon na tila komportableng kumikilos sa mansyon. At sino naman ang batang ito? Natigilan si Elena at agad na yumuko. Donya, ako po si Elena. Tumutulong lang po ako dito sa paghahanda. Lumapit si Salvacion. Malakas ang bawat yapag ng takong sa sahig. Tiningnan niya si Elena mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat ang halaga nito. Katulong ka ba? Opo, Donya. Napangisi si Salvacion, tsaka malakas na natawa. Katulong lang pala. Pero kung makapag-ayos ng pinggan, parang may-ari ng bahay. Aba, ambisyosa ka rin pala. Namula si Elena at nanginginig ang kamay habang hawak ang baso. Patawad po, Donya. Gusto ko lang pong makatulong. Makatulong? Umirap ang Donya. Huwag mong gawing dahilan ng pagtulong. Ang totoo, gusto mong magpakitang tao para mapalapit sa pamilya namin. Nakikita ko ang mga estilo mo, iha. Manggagamit ka. Namilog ang mga mata ng ibang katulong at tauhan, pero walang nagsalita. Alam nilang kapag sumabat sila ang papatamaan ng galit ng Donya. Hindi po totoo yan. Nanginginig na sagot naman ni Elena. Wala po akong balak na manggamit. Lumayas ka na rito. Sigaw ni Salvacion. Itinulak ang balikat ni Elena. Hindi ko hahayaang may katulad mong mangamkam ng simpatiya sa pamilya ko. Habang buhay akong naririto, hindi ka magkakaroon ng lugar sa tahanang ito. Napaatras si Elena.
Halos matumba. Ang mga kasamahan niyang katulong nakatingin lang, bakas ang awa. Ngunit wala nang makapagsalita. Isa sa mga hardinero ang mahina pang bumulong. Kawawa naman siya. Pero agad itong pinandilata ng kasamang katulong na nag-warning na huwag magsalita. Halos mawala ng lakas si Elena. Tinanggal niya ang suot na apron at dahan-dahang inilapag sa mesa. Pasensya na po, Donya. Mahina niyang sabi habang pinapahid ang luha. Kung ito po ang kagustuhan ninyo, aalis na lang po ako. Wala po akong hinangad kundi ang maglingkod at mag-alaga. Hindi ko po intensyong manggamit. Tumaas ang baba ni Salvacion. Nagtagumpay ang ngisi. Mabuti't naintindihan mo. Tandaan mo, hindi ka kailanman magiging bahagi ng pamilya Ilustre. Isa kang hamak at hanggang doon ka lang. Luhaan, naglakad palabas si Elena. Mabigat ang bawat hakbang. At ramdam niya ang matang nakasunod sa kanya. Bawat titig ng mga kasamahan ay parang patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Paglapit sa pinto, hindi niya na napigilan ang paghikbi. Diyos ko, hanggang kailan po bang ganitong sakit? Hanggang saan pa bang kahihiyang kaya kong tiisin? Pagkalabas niya ng mansyon, nagsara ang mabigat na pinto sa likod niya. Naiwan sa loob si Salvacion, taas noo at kontento. Habang ang mga tauhan ay nananatiling tahimik, walang magawa. Sa mga sumunod na sandali, nananatiling mabigat ang katahimikan sa mansyon. Si Salvacion ay nakaupo sa malaking upuan, pinapaypayan ng katulong, habang iniisip na wala na siyang alalahanin sa presensya ng isang hamak sa loob ng tahanan. Ngunit ang hindi niya alam, ang desisyon niyang ito ay lalong magtutulak kay Adrian na hanapin ang katotohanan at lalong magbubukas ng sugat na matagal nang tinatago ng pamilya Ilustre. Tahimik ang hapon sa baryong kinalalagyan ng barong-barong na Esperanza. Nasa labas si Elena, naglalaba ng kakaunting damit habang si Esperanza ay nakahiga sa loob. Mahimbing na natutulog matapos uminom ng gamot. Pawisan si Elena ngunit hindi siya nagrereklamo. Ang bawat kilos niya ay puno ng malasakit at tiyaga. Hindi niya alam na may pares ang mata na palihim na nakamasid sa kanya. Si Adrian iyon, nakasandal sa sasakyan niyang nakaparada sa kanto. Kanina pa siya nag-iisip kung bakit may kakaibang kabutihan ng babaeng ito. Katulong lamang siya, ngunit tila ba may pusong mas malaki kesa sa sino mang kilala niya sa lungsod. Kahit hirap siya, hindi siya nagrereklamo. Bakit kaya ganito siya kabuti? Tanong ni Adrian sa isip niya. Sa loob-loob niya, hindi niya rin maitago ang paghanga. Lumapit siya ng kaunti. Elena, tawag niya. Nagulat naman si Elena at agad na tumayo. Sir Adrian, pasensya na po. Hindi ko po namalayang nandito kayo. Hindi niya na napansin ang pawis sa kanyang noo o ang dumi sa palda mula sa labada. Ngunit sa paningin ni Adrian, iyon ang nagpatunay na hindi siya plastic. Simpleng babae lang na handang magsakripisyo para sa iba. Habang nag-uusap sila, biglang may mabilis na tricycle na dumaan sa makitid na kalsada. Sa gulat, muntik nang masagasaan si Adrian na nakatayo sa gilid ng daan. Sir! Sigaw ni Elena. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumakbo at hinila si Adrian palayo. Sa lakas ng hatak, pareho silang natumba sa gilid ng daan. Dumaan ang tricycle na parang walang nakita. Aray! Ungol na Adrian hawak ang braso. Nakatihaya naman si Elena. Hiningal ngunit agad na bumangon para silipin ang kalagayan ng kanyang amo. Sir, ayos lang po ba kayo? Nasaktan ba kayo? Nagulat si Adrian sa inasal ni Elena. Bakit mo ko hinila? Pwede ka rin nasaktan. Mas mabuti na po yun kaysa kayong napahamak. Sagot ni Elena at bakas ang pag-aalala sa mukha. Natigilan si Adrian. Ramdam niya ang sinseridad sa boses ni Elena. Hindi iyon gawa-gawa lamang, kundi taos puso. Bakit ka ganyan? Mahina niyang tanong. Bakit inuuna mo pang ibang tao kaysa sarili mo?
Napayuko si Elena. Mahigpit ang hawak sa palda. Siguro po kasi sanay na ako magsakripisyo. Basta ligtas ng ibang tao. Sapat na po yun para sa akin. Sa sagot niyang yon, tila may biglang nabasag na yelo sa puso ni Adrian. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng init. Isang damdaming matagal nang nawala mula nang mawala si Esperanza sa kanyang buhay. Pagbalik nila sa barong-barong, iniabot ni Elena ang baso ng tubig kay Adrian. Inumin niyo po muna to. Baka natuyuan kayo sa init. Hindi naman makapaniwala si Adrian. Kanina lang, muntik itong mapahamak para mailigtas siya. Ngayon na siya pa ang inaalala. Tinitigan niya si Elena at sa mga mata nito, nakita niya ang kabutihang matagal niya nang hinahanap. Hindi ito tulad ng mga babaeng kilala niya sa syudad. Walang halong pagkukunwari, walang pag-aasam sa yaman. Kinagabihan, habang nakaupo si Adrian sa lahat ng barong-barong, dumaan si Elena dalang maliit na lampara. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Adrian. Elena, nakakagulat naman kayo, sir. Akala ko tulog na kayo. Nahihiyang sagot niya. Umiling si Adrian. Hindi pa. Iniisip ko pa rin yung nangyari kanina. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Salamat. Bahagya namang nawala si Elena. Naku, wala po yun, sir. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi lahat ng tao ay gagawin yan. Mariin na sabi naman ni Adrian. Pero ikaw ang nauna. Kahit buhay mo pa ang kapalit. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko. Iba ka. Hindi nakasagot si Elena. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng puso. Sa mga sumunod na araw naging mas magaan ang ugnayan nilang dalawa. Hindi pa rin nawawala ang lamig sa kilos ni Adrian, paminsan-minsan. Ngunit sa simpleng ngiti o pasasalamat, nararamdaman ni Elena na unti-unti itong lumalapit. At kay Adrian, malinaw ang isang bagay. May isang kakaibang kabutihan kay Elena na hindi niya maipaliwanag. At iyon ang unti-unting bumabasag sa matigas niyang puso. Gabi na tahimik ang paligid ng baryo. Abala si Elena sa paghahanda ng hapunan. Isang simpleng lugaw para kay Nanay Esperanza. Ngunit habang isinasali niya sa mangkok, napansin niyang nanginginig ang mga kamay ng matanda. Nay, ayos po ba kayo? Mabilis niyang tanong. Biglang sumama ang pakiramdam ni Esperanza. Namutla, mabilis ang paghinga, at tuluyang nawala ng malay sa harap niya. Nabitawan ni Elena ang mangkok. Tumilapon ang lugaw sa sahig. Nanay Esperanza? Diyos ko! Halos sigaw niya. Nanginginig ang boses. Agad siyang lumabas ang barong-barong at nagsisisigaw ng tulong. At sa kabutihang palad, kararating lang ni Adrian galing Maynila. Nakita niya ang kalagayan ng kanyang ina. Nanlamig siya at halos tumigil ang kanyang mundo. Get the car! Bilis! Utos niya sa driver, sabay buhat kay Esperanza. Elena, sumama ka na. Hawak-hawak ni Adrian ang kamay ng ina habang nagmamadali silang tumakbo sa ospital. Si Elena, tahimik na umiiyak. Hawak ang panyo para punasan ng pawis ni Esperanza. Sir, baka hindi na po kayanin ni Nanay. Nanginginig ang tinig ni Elena. Hindi. Matatag ngunit basag ang boses ni Adrian. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi pa siya pwedeng mawala. Pagdating sa ospital, sinalubong agad sila ng mga nurse at isinugod si Esperanza sa ER. Niiwan sina Adrian at Elena sa labas. Parehong lutang sa takot. Maya-maya lumabas ang doktor. Kailangan niya ng dugo agad. Kundi hindi tatagal ang pasyente. Ako, agad na sagot ni Adrian. Ako ang anak niya. Kumuha na kayo ng dugo sa akin. Tumango ang doktor. Maganda. Pero para masiguro na sapat ang supply, kailangan natin ng isa pang donor. Kailangan natin mag-test. Nagkatinginan sina Adrian at Elena. Elena, halos bulong ni Adrian. Baka pwede ka ring mag-test. Namilog ang mga mata ni Elena. Ako po? Pero hindi naman po kami magkadugo ni Nanay.
Please, wala nang oras. Subukan lang natin. Sagot ng doktor. Dinala sila sa laboratorio at kinuhaan ng dugo. Tahimik ang paligid habang hinihintay nila ang resulta. Si Adrian ay naglalakad-lakad sa hallway. Halatang balisa. Si Elena naman ay nakaupo sa gilid. Mahigpit na hawak ang rosaryo. Pabulong na nagdarasal. Panginoon, iligtas niyo po si nanay. Kahit ako na lang mahirapan, huwag lang siya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang doktor, dala ang mga papel. Magandang balita, sabi nito. Pareho kayong tugma. Pwede kayong makuhaan ng dugong dalawa. Nalaglag ang balikat ni Adrian sa ginhawa. Salamat. Ngunit napansin niyang parang mainiisip pa ang doktor. Pero may isa pa akong dapat sabihin. Dagdag ng doktor. Hindi bang karaniwan ang compatibility ng dugo ninyo? Sa ganitong level ng tugma, kadalasan ito'y makikita lamang sa mga taong magkadugo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Adrian. Napalingon siya kay Elena na hindi na makatingin. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya. Halatang kinakabahan. Hindi ko sinasabing tiyak, paliwanag ng doktor. Pero malakas ang posibilidad na may relasyon kayong dalawa. Maaring magkapatid o magulang at anak. Kung gusto ninyo ng kasiguraduhan, kailangan natin ng DNA test. Pag-alis ng doktor, naiwan sina Adrian at Elena sa hallway. Parehong walang masabi. Ang tanging naririnig nila ay ang mabilis sa pintig ng kanilang puso. Elena, basag ang boses ni Adrian. Pilit hinahanap ang mga mata nito. Bakit tugma ang dugo natin? Sino ka ba talaga? Napaiyak si Elena. Umiling habang hawak ang dibdib. Wala po akong alam, sir. Wala. Lumaki akong walang tatay. Iniwan kami noon. Ang nanay ko maaga rin kinuha ng sakit. Ang alam ko lang, ako at si Nanay Esperanza, nagkita lang kami dito. At tinulungan ko siya dahil wala siyang kasama. Tinitigan siya ni Adrian. Naghahanap ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Pero ang nakita niya ay purong katotohanan. Isang babaeng ulila na nadawit sa misteryong hindi niya rin maintindihan. Habang nakaupo si Adrian sa bench ng ospital, pinisil niya ang sentido. Kung totoo man ang sinabi ng doktor, paano? Paano naging posible? Magkadugo kami ni Elena? Samantala, nasa kapilya naman si Elena at nakaluhod at humahagulhol. Diyos ko, bakit ganito? Ano pong ibig sabihin ng lahat ng to? Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Maayos na ang transfusion. Nakaligtas ang pasyente. Pwede na kayong pumasok para makita siya. Parehong nakahinga ng maluwag sina Adrian at Elena. Ngunit kahit panandali ang ginhawa ang dala ng balitang yon, hindi mabura sa isip nila ang mabigat na tanong. Magkadugo nga ba talaga sila? At kung totoo man, anong ibig sabihin nito sa nakaraan at sa hinaharap? Tahimik ang pasilyo ng ospital nang lumabas si Adrian mula sa silid kung saan nagpapahinga si Esperanza matapos ang transfusion. Nakita niya si Elena na nakaupo sa gilid ng waiting area, yakap ang bag at tila tulala. Namumugto ang mga mata nito, halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Huminga ng malalim si Adrian, pinipilit kontrole ng emosyon. Pero habang tinitingnan niya si Elena, lalong bumibigat ang mga tanong na hindi niya mapigilan. Lumapit siya, mabigat ang bawat hakbang. Napatayo si Elena nang mapansin siya pero agad ding yumuko. Elena, malamig ngunit nanginginig ang tinig ni Adrian. Kailangan natin mag-usap. Opo, sir. Mahinang sagot naman ng dalaga. Umupo silang magkatapat sa bench. Ilang segundo ng katahimikan ang lumipas bago nagsalita si Adrian. Sino ka ba talaga? Tanong niya at diretso at mariin. Bakit tugma ang dugo natin? Hindi to simpleng pagkakataon lang ayon sa doktor. Posible lang ito kung magkadugo nga tayo. Namilog ang mata ni Elena at agad siyang napailing. Sir, wala po talaga akong alam. Wala po akong tinatago. Walang alam? Halos pasigaw ni Adrian. Paano mo ipapaliwanag ang resulta? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Elena. Nanginig ang kamay ni Elena. Sir, maniwala ho kayo. Hindi ko po talaga alam
Ang alam ko po, ulila na po ako sa ama. Kaya ako natutong mag-isa. Wala po naman akong koneksyon sa inyo. Tumulo ang luha sa pisngi ni Elena habang nagsasalita. Kung pwede nga lang po, sir. Sana, hindi na ako tinatanong ng ganito. Kasi kahit ako naguguluhan, hindi ko rin alam kung bakit ganun ang lumabas sa test. Saglit na natahimik si Adrian. Nakita niyang nanginginig na balikat ng dalaga. Ang sakit na pilit itong tinatago. Sa kabila ng galit at pagkalito, ramdam niya ang pagiging totoo nito. Pinikit sandali ni Adrian ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang pagkawala ng kanyang ina, ang mga bulong-bulungan ng pamilya, at ang bigat ng pangungulila. Kung totoo nga na may koneksyon siya sa akin, bakit ngayon ko lang nalaman? Sino nagtatago ng lahat ng ito? Elena, mahina niyang sabi. Mas mahinahon na. Hindi naman sa sinisisi kita. Pero kailangan kong malaman ng totoo. Hindi lang naman to para sa akin kundi para rin kay mama. Napatingin si Elena sa kanya. Nangingilid pa ang luha. Sir, kung meron man po akong alam, matagal ko na po dapat na sinabi pero ang totoo wala po talaga. Ako man ay nagtatanong din kung bakit parang lagi akong tinadala ng tadhana sa mga taong may kaugnayan sa inyo. Nang marinig iyon, lalong napalalim ang buntong hininga ni Adrian. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o maaawa. Tumayo siya, naglakad-lakad sa harap ng bench. Kung wala kang alam, may ibang taong may hawak ng katotohanan. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit magkadugo tayo. Hindi na nakapagsalita si Elena. Tahimik lang siyang nakatingin kay Adrian. At sa kabila ng takot, ramdam niyang totoo ang sinasabi nito. Hindi titigil si Adrian hanggat hindi niya nakukuha ang kasagutan. Bumalik si Adrian at tumabi kay Elena. Hindi naman inaasahan ni Elena nang bigla niyang maramdaman ng isang panyo na iniabot nito. Pahit mo yan. Mahina at halos hindi narinig na sabi ni Adrian. Nagulat si Elena. Hindi niya akalaing sa kabila ng galit nito, may malasakit pa rin. Pinahid niya ang luha gamit ang panyo. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Elena, seryosong wika ni Adrian. Mula ngayon huwag kang matatakot. Kahit anong mangyari, hahanapin natin ang katotohanan. Pero kailangan kong malaman. Handa ka bang malaman din ang lahat kahit masakit? Sandaling natahimik si Elena pero tumango siya. Kung iyon po ang kailangan para gumaling si Nanay Esperanza, handa po ako. Bago sila bumalik sa silid, tumigil sandali si Adrian sa corridor at tumingin kay Elena. Sa mga mata nito, nakita niya hindi lang isang katulong, kundi isang taong konektado sa kanya sa paraang hindi pa niya lubusang maipaliwanag. At sa gabing iyon, habang patuloy na lumalaban si Esperanza sa kanyang karamdaman, unti-unti ring nagsisimulang mabuksan ang pintuan ng mga lihim ng kanilang nakaraan. Kinabukasan habang nagpapahinga si Esperanza sa ospital, napagdesisyon na ni Adrian na dumaan muna sa barong-barong kung saan nanirahan ng kanyang ina at si Elena. Habang nakaupo si Elena sa tabi ng kama ni Esperanza, nagpresenta si Adrian na siya na muna ang magbabantay. Elena, magpahinga ka muna. Wika niya. Ako na munang titingin kay mama. Nag-alinlangan si Elena pero tumango rin. Opo sir, babalik po ako maya-maya. Nang makaalis si Elena, nag-ikot si Adrian sa loob ng maliit na barong-barong. Maraming lumang gamit. Mga kahon, lumang aparador na yari sa kahoy at ilang kahong halos bulok na. Ang mga bagay na iyon ay tila ba nagkukuble ng maraming lihim. Sa ilalim ng isang lumang mesa, may napansin si Adrian na kahon na tinatakpan ng kumot. Inalis siya ito at dahan-dahang binuksan. Amoy kaalikabok ang bumungad sa kanya at puno ito ng mga lumang gamit, mga damit, lumang litrato at isang maliit na kwadwerno na tila luma na ang takip. Nang kunin niya ang kwaderno, napansin niyang nakasulat sa pabalatang pangalan. Esperanza Ilustre. Diary? Mahina niyang bulong. Binuksan niya ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay simple ngunit halatang nagmamadali. Puno ng emosyon. Mahal na diary, ngayong gabi pinanganak ko ang aking pangalawang anak. Isang babae. Ngunit hindi ko malang nasilayan ng matagal.
Ang pamilya ng asawa ko, kinuha siya sa akin. Ayaw nilang manatili siya sa piling ko. Ang sabi nila, kahihiyan siya sa pangalan ng ilustre. Pinilit nila akong pumayag. Wala akong magawa. Nalaki ang mga mata ni Adrian. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pangalawang anak? Babae? Ibig sabihin may kapatid ako? Binasa niya ang kasunod na pahina. Mahal ko ang aking sanggol. Ngunit hindi ko alam kung saan siya dinala. Ang sabi nila pinabayaan na lamang siya. Walang araw na hindi ko siya iniyakan. Kung mababasa mo to balang araw, anak, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Napatigil si Adrian. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang diary. Sir Adrian, tawag ni Elena mula sa labas. Hawak ang dala niyang prutas galing palengke. Agad niya isinara ang diary at itinago sa ilalim ng mesa. Ngunit hindi niya napigilan ang bigat ng iniwang tanong sa kanyang isip. Elena, sagot niya at pinilit gawing kalmado ang boses. Pasensya na po, medyo natagalan ako. May pinapahabol lang po si Manang sa tindahan. Ngumiti si Adrian ng tipid. Ayos lang. Habang inaasikaso ni Elena ang prutas, palihim siyang tinitigan ni Adrian. Sa isip niya, nagsimulang umusbong ang ideya. Baka si Elena ang tinutukoy sa diary. Kinagabihan, nakaupo si Adrian sa gilid ng higaan ni Esperanza. Mahimbing ang tulog nito dahil sa gamot. Muling kinuha ni Adrian ng diary at binasa ang mga huling pahina. Kung sakaling hanapin mo ako, anak, sana hindi mo ako kamuhian. Pinilit lang nila. Ang tanging iniwan ko ay isang maliit na pulang kumot at ang kwentas sa galing sa akin. Napakagat-labi si Adrian. Kumot? Kwentas? Baka si Elena nga iyon. Baka siya ang kapatid ko. Pero isang bahagi ng isip niya ay hindi pa rin makapaniwala. Paano kung hindi? Paano kung nagkakamali ako? Pero kung siya nga, bakit siya napunta sa ganitong kalagayan? Bakit hindi ko siya nakilala noon pa? Kinabukasan, habang nag-aayos si Elena ng mga gamit sa kusina ng barong-barong, lumapit si Adrian. Tahimik muna siyang nakatingin sa dalaga bago nagsalita. Elena, maingat yung wika. Kung sakali, may natatandaan ka ba tungkol sa pagkabata mo? Mga gamit o alaalang naiwan ng iyong ina? Nagulat si Elena. Napaisip sandali. Meron po. Isang lumang kwintas sa lagi kong daladala. Sabi ng nanay ko noon, bigay daw yan sa akin noong sanggol pa ako. Hindi ko lang alam kung kanino ba talaga yung galing. Halos mabitiwan ni Adrian ang hawak na baso. Kwintas? Diary? Pulang kumot? Lalong nagulo ang isip niya. Kinagabihan, habang nakaupo sa veranda ng ospital, huminga ng malalim si Adrian. Pinagmasdan niya ang buwan at pinilit na buuin ang lahat ng peraso ng palaisipan. Kung totoo ang nasa diary, si Elena ang kapatid ko matagal lang nawala. Pero paano ko sa silid ng ospital, mahimbing na natutulog si Esperanza. Sa gilid ng kama, nakaupo si Elena. Maingat na pinupunasan ang pawis ang matanda. Si Adrian nakatayo lamang sa may pintuan, tahimik na nakamasid. Sa kanyang mga mata, hindi na lamang basta katulong si Elena. Isa na siyang peraso ng palaisipang unti-unting bumubuo ng isang malaking sekreto. Isang sekreto na kayang baguhin ang lahat. At sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang diary ng kanyang ina, ang susi sa katotohanang matagal nang inilibing ng pamilya Ilustre. Nakaupo si Doña Salvacion sa veranda ng mansyon nang dumating si Adrian. Halatang pagod ito mula sa ospital, pero may ningning sa mga mata na matagal nang nawala. Lola, bungad ni Adrian, diretso ang tingin. May mahalaga akong sasabihin. Nagtaas ang kilay ang Donya, kunwari kalmado. Ano yun, apo? Huminga ng malalim si Adrian. Buhay si Mama. Buhay si Mama Esperanza. Parang natigilan ng Donya. Napakapit siya sa sandalan ng upuan at dahan-dahang napalunok. Ano? Buhay si Esperanza? Tumayo si Adrian, puno ng emosyon ng tinig. Oo, Lola.
Hindi siya namatay noon. Gaya ng akala natin. May sakit siya pero nandyan siya. Nakita ko siya mismo. Nagkunwaring nagulat si Salvacion, bahagyang pinapadyak ang baston. Diyos ko, ang akala ko'y matagal na siyang nawala. Paano nangyari yan? Pero sa loob-loob niya, nanlalamig ang kanyang dibdib. Imposible. Akala ko, hindi nalalabas ang sikretong to. Paano ko malaman ni Adrian ang buong katotohanan? Paano ko mabunyag na ako ang dahilan kung bakit nawala si Esperanza noon? Pinilit niyang itago ang kaba sa ngiti. Adrian, baka nagkakamali ka lang. Hindi ba't matagal na tayo nagluksa? Hindi ako nagkakamali, Lola. Si Elena mismo ang nag-aalaga sa kanya. Namilog ang mga mata ng Donya at agad siyang nagkunwaring nadismaya. Si Elena? Ang babaeng yun? Ginagamit ka lang niya. Hindi aksidente na siyang nasa tabi ng Esperanza. Baka sinasadya niyang palabasin na siyang nagligtas para makuha ang tiwala mo. Napatingin si Adrian, halatang naguguluhan. Pero Lola, nakita ko kung paano siya nag-alaga. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na si Mama. Sinasabi ko na sa'yo, ginagamit ka lang niya. Madiin ang boses ng Donya. Hindi mo ba nakikita? Nagpapakita siya ng kabutihan para unti-unti kang hawakan sa leeg. Gusto niya mapasok ang pamilya ilustre. At kapag nangyari yon, tapos na ang lahat ng pinaghirapan natin. Natahimik si Adrian. Sa loob-loob niya bumabalik ang mga alaala. Ang pagkakasagip ni Elena sa kanya sa kalsada. Ang mga gabing nagdarasal ito sa tabi ni Esperanza. At ang mga luha nitong walang halong kaplastikan. Kung ginagamit niya lang ako, bakit siya handang isakripisyo ang sarili niya para sa amin? Hindi. May mali sa sinasabi ni Lola. Habang nakatalikod si Adrian, muling nanlaki ang mga mata ni Salvacion at sa loob-loob niya ay nanginginig ang kanyang isip. Hindi pwede. Kung magtutuloy-tuloy to, baka matuklasan ni Adrian na si Elena ang batang kinuha ko noon. At kapag nalaman niya ang totoo, babagsak ang pangalan ng ilustre. At ako ang maunang mapapahiya. Pinisil niya ang baston at mahina ang bulong. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Pagharap niya ulit kay Adrian, peke ang ngiti. Apo, tandaan mo lang, ang payo ko. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mo hayaang palapitin ng mga taong hindi mo kilala. Baka mamaya, sugatan ka nila. Tumango lamang si Adrian, ngunit hindi ito kumbinsido. Sa halip na maniwala, mas lalo siyang naintriga. Kinagabihan habang nakaupo siya sa tabi ni Esperanza sa ospital, inilabas si Adrian ang diary na nahanap niya. Mahigpit niya itong hawak habang nakatingin kay Elena na maingat na pinupunasan ng pawis ng matanda. Kung ginagamit niya lang ako, dapat matagal pa siya lumayo. Pero narito pa rin siya. Hindi, kailangan kong hanapin ang totoo. At kapag nalaman ko na, kahit sino pang humarang, kahit si Lola, hindi ako titigil. Mainit ang sikat ng araw nang pumasok si Adrian sa ospital. Nasa silid si Elena, nakaupo sa tabi ng kama ni Esperanza. Banayad yung pinupunasan ng noo ng matanda gamit ang basang bimpo. Habang mahina ang ngiti sa labi, kahit puyat at halatang pagod, hindi nawawala ang lambing sa kanyang mga kilos. Sandaling napatigil si Adrian sa pintuan. Sa isip niya, bumabalik ang mga sinasabi ni Doña Salvacion kagabi. Ginagamit ka lang ng babaeng yan. Kailangan kong malaman. Totoo ba ang kabutihan niya o palabas lang? Balong ni Adrian sa sarili. Magandang umaga. Malamig na bati ni Adrian ang tuluyang pumasok. Napatayo naman agad si Elena, parang nahuli sa maling gawain. Sir Adrian, gising na po si nanay kanina pero nakatulog ulit. Nasa maayos po siyang lagay ngayon. Tumango naman si Adrian pero hindi ngumiti. Tuwid ang boses niya. Elena, kailangan natin mag-usap. Kita ang kaba sa mukha ng dalaga. Maingat siyang sumunod palabas ng silid hanggang sa makarating sila sa maliit na waiting area ng ospital. Diretsong tumingin si Adrian kay Elena. Matagal ka nang tumutulong sa amin. Pero sa puntong ito, kailangan ko nang magsabi ng totoo.
Hindi na kita pwedeng panatilihin dito. Aalisin na kita sa trabaho. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Napalunok siya at halos hindi makatingin. Sir, anong ibig niyo pong sabihin? Ibig kong sabihin, mariin na wika ni Adrian. Hindi na kita kailangan bilang tagapag-alaga ni Mama. May ibang mag-aalaga sa kanya. Makakatanggap ka naman ng kabayaran. Nagmistulang naipit ang dibdib ni Elena. Sandaling tumahimik ang paligid. Maraming iniikot sa kanyang isip. Paano na si Nay Esperanza kung aalis siya? Sinong mag-aalaga sa kanya sa gabi? Pero pinilit niyang pigilan ang luha. Ngumiti ng bahagya at tumango. Salamat po, sir. Mahina niyang sagot. Nagulat si Adrian. Salamat? Sa anong dahilan? Huminga ng malalim si Elena. Salamat dahil kahit sandali. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na maalagaan si Nanay Esperanza. At alam kong mas magiging maayos siya dahil kasama ka na niya ngayon. Hindi ko po alam kung bakit siya napalapit sa puso ko pero kahit papaano, natulungan ko siyang gumaan ng pakiramdam. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata pero hindi siya nagreklamo. Kung ito po ang desisyon ninyo, tatanggapin ko. Ang mahalaga, ligtas siya ngayon. Parang biglang may pumukpok sa dibdib ni Adrian. Hindi niya inaasahan ang sagot ni Elena. Sa halip na magalit o magmakaawa, nagpasalamat pa ito. Elena, mahina niyang sambit. Napatingin si Elena at pinipilit pa rin ang ngiti kahit nanginginig ang labi. Sir, huwag po kayo mag-alala. Isa lang po akong katulong. Alam ko po ang lugar ko. Hindi ko po kayo bibigyan ng problema. Halos panginig ang tuhod ni Adrian. Sa unang pagkakataon, nakita niyang isang tao na kahit api-apihan, marunong pa rin magpasalamat at magpakumbaba. Bigla siyang lumapit. Mahigpit na hinawakan ang balikat ng dalaga. Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan lang kita. Napatigil si Elena. Subok, sir. Tumango naman si Adrian, puno ng pagsisisi ang boses. Oo, gusto ko makita kung ano ang gagawin mo kung aalisin kita. Pero ang sagot mo, hindi ko inakala. Imbes na magalit, nagpasalamat ka pa. Halos mapahagulgol naman si Adrian pero pinigil niya ang sarili. Elena, wala kang bahid ng kasinungalingan. Totoo ka. At dahil doon, lalo kong gustong malaman ang katotohanan sa pagitan natin. Nakangiti ngunit luhaan si Elena. Sir, hindi ko man alam kung bakit ako nandito o kung bakit ako pinapahintulutan ng Diyos na makasama kayo. Pero iisa lang po ang sigurado ako. Hindi ko po kayo niloloko. Tumahimik ang paligid. Sa mata ni Adrian, malinaw niyang nakita ang kabutihan ni Elena. Isang pusong handang magtiis at magpasalamat kahit sa gitna ng kawalan. At sa oras na yon, lalo pang nabasag ang matagal ng pader sa puso ng bilyonaryo. Tahimik ang gabi sa ospital. Nakahiga si Esperanza. Mahimbing na natutulog matapos ang ilang araw na mahirap na gamutan. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo sina Adrian at Elena, parehong balisa. Ang sinabi ng doktor kanina ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Adrian. Parehong tugma ang dugo ninyo. Kailangan natin magsagawa ng mas malalim na pagsusuri. Sir Adrian, maingat na bungad ni Elena. Halos hindi makatingin. Sigurado po ba kayo na ipagpapatuloy natin to? Tumingin si Adrian, seryoso ang mukha. Walang ibang paraan, Elena. Kailangan kong malaman ng totoo. Kung ano man ang koneksyon natin kay Mama, kailangan lumabas na. Napalunok si Elena. Sa kabila ng kaba, tumango siya. Kung yan pong makakapagpalinaw ng lahat. Kinabukasan, maagang dumating ang doktor at isang medical team. Ipinaliwanag nila ang gagawin. Magpapadala kami ng sample ng dugo niyo pareho sa laboratorio. Sa loob ng ilang araw, makukuha natin ang resulta. Tahimik lamang si Elena habang tinitingnan ang karayom. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Napansin naman niya ni Adrian kaya hinawakan niya ito. Wala kang dapat ikatakot. Bulong niya. Tumango lamang si Elena bago pumikit at hinayaan ng nurse na kunin ang kanyang dugo. Pagkatapos ay si Adrian naman ang sumailalim sa proseso.
Mabilis pero ramdam nila na mabigat ang kahihinatnan. Pag-alis ng medical team na iwan silang dalawa sa silid, ramdam ang bigat ng katahimikan. Elena, basag ni Adrian. Ano man ang lumabas sa resulta, gusto kong malaman mo. Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Naluha si Elena. Sir, natatakot ako. Paano kung mali ang lahat ng iniisip natin? Paano kung wala pa akong kinalaman kay Nanay Esperanza? Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. At paano kung ikaw nga ang matagal ko nang hinahanap na kapatid? Hindi ba't mas magandang malaman kaysa manatiling nakatago? Napangiti naman si Elena kahit puno ng luha. Oo nga po. Makalipas ang 3 araw, dumating ang doktor. Hawak ang brown envelope. Kapansin-pansin ang bigat ng kanyang hakbang. Mr. Ilustre, Miss Elena, panimula niya. Narito na po ang resulta ng DNA test. Kinabahan silang pareho. Dahan-dahang binuksan ng doktor ang envelope at binasa ang nakasulat. Base sa pagsusuri, 99.9% probability. Magkapatid kayo. Parang natigilan ng buong silid. Napakapit si Adrian sa mesa, habang si Elena naman ay napaupo at nanginginig. Magkapatid? Mahinang ulit ni Adrian na papikit. Unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Si Elena halos hindi naman makapagsalita. Ibig sabihin, akong nawala mong kapatid? Tumakbo si Adrian papalapit. Niyakap siya ng mahigpit. Akala ko'y wala ka na. Pero narito ka pala, Elena. Hindi na kita bibitawan. Humikbe si Elena sa balikat ng kuya na noon lang niya tuluyang nakalala. Kuya? Oo, ako yun. Sagot ni Adrian at halos mabasag ang tinig. At ikaw ang kapatid kong matagal nang kinitil ng kasinungalingan. Habang nagyayakapan sila, muling pumasok sa isip ni Adrian ang diary na nabasa niya. Ang sulat na Esperanza tungkol sa nawawalang anak. Lahat ng piraso ay nagsimulang magdikit-dikit. Si Elena ang batang yon. Ang batang tinanggal sa piling ng ina. Ang batang tinago sa kasinungalingan ng pamilya Ilustre. Mahigpit pa rin niyang hawak si Elena nang magsalita siya. Papangako ko sa iyo, Elena. Hindi na ulit maitatago ang katotohanan. Kahit sino pang humadlang, ilalaban kita. Nararapat ka makilala bilang anak ni Mama. Napahagulgol si Elena, pero dama niya ang bigat at kinahawang sabay na bumabalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, may pangalan na tahanan na siyang tunay na maituturing. Sa labas ng ospital, lihim na nakamasid si Doña Salvacion. Nakita niyang yakapan ni Adrian at Elena. Nakuyom niya ang kanyang baston at sa loob-loob niya, nagngangalit ang takot. Nagsimula nang lumabas ang sekreto. Paano kung pati ako ay madamay? Ngunit sa silid, tanging saya at pagluha ng magkapatid ang nangingibabaw. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay ni Adrian at Elena. Ang simula ng pagbubunyag ng matagal nang nakatagong katotohanan. Mabilis ang paglipas sa mga araw. Sa ospital, unti-unti nang lumalakas si Esperanza. Nakakakain na siya ng maayos. Nakakabango ng walang tulong. At higit sa lahat, unti-unti nang bumabalik ang mga alaala niyang matagal nang nawala. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kama, nakatingin sa bintana, tinawag niya si Elena. Elena, halika iha. Lumapit agad ang dalaga, dala ang mainit na sabaw. Opo, Nanay Esperanza. Heto po para lumakas pa kayo. Ngumiti si Esperanza. Tinanggap ang sabaw pero hindi agad uminom. Sa halip, tinitigan niya si Elena. Parang may hinahanap sa kanyang mga mata. Elena, mahina niyang sabi. Alam mo ba, parang matagal na kitang kilala. Parang hindi lang bilang tagapag-alaga. Napatigil si Elena. Hindi alam ang isasagot. Nanay, baka po dahil matagal na rin tayong magkasama. Umiling si Esperanza. Nangilid ang luha. Hindi. Higit pa ron, anak. Ikaw ang nawala kong anak. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano po? Sakto namang pumasok si Adrian, dala ang mga gamot. Narinig niya ang huling salita ni Esperanza.
at halos mabitawan niya ang hawak. Mama, naaalala mo na? Tumulo ang luha ni Esperanza. Oo, Adrian. Naaalala ko na ang lahat. Ang gabi ng panganganak ko, ang pagtangis ko ng sabi nitong kunin sa akin ng sanggol. Sabi nila, wala ng bata. Pero alam kong kasinungalingan yon. At ngayon narito siya sa harap ko, si Elena. Napahagulgol si Elena. Hindi alam kung yayakap o lalayo. Nanay, totoo po ba to? Lumapit si Adrian. Mahigpit na hinawakan ang balikat ng kapatid. Totoo, Elena. At may ebidensya na tayo. Ang DNA test. At ngayon, si Mama mismo ang nagsasabi. Kinabukasan, pinatawag ni Adrian ang ilang miyembro ng pamilya Ilustre. Kabilang ang mga tiyahin at pinsan na matagal nang nakikinabang sa yaman. Dumating din si Doña Salvacion, dalang malamig niyang titig at baston. Sa harap nila, pinatayo ni Adrian si Esperanza. Bagamat mahina pa, matatag ang kaniyang boses. Makinig kayo, paniwala niya. Matagal na akong pinatahimik. Ngunit ngayong bumalik na ang alaala ko, panahon na para lumabas ang katotohanan. Ang batang inagaw ninyo sa akin noon, si Elena, ay buhay. At narito siya ngayon. Nataranta ang ilan, nagbulungan. Napatingin kay Elena na nakatayo sa tabi ni Adrian. Luhaan, ngunit matatag. Huminga ng malalim si Esperanza at itinuro si Doña Salvacion. Ikaw, Salvacion. Ikaw ay nag-utos na kunin ang anak ko. Ikaw ang nagpalabas ng kasinungalingang patay na ako. Ginawa mo ito para mapanatili ang kapangyarihan sa yaman ng Ilustre. Natigilan ang lahat. Nagkunwaring hindi apektado si Salvacion, ngunit halata ang pagkabahala sa kanyang mga mata. Esperanza, matagal ka nang may sakit. Baka namamalikmata ka lang. Huwag mong sisihin ang iba sa mga alaala mong sirang-sira. Umiling si Adrian, matalim ang tingin. Hindi ka na makakalusot, Lola. May diary si Mama. May ebidensya ang doktor. At higit sa lahat, may DNA test na nagpapatunay na si Elena ay kapatid ko. Anak mismo ni Mama. Hindi na pwedeng itago ang lahat. Hindi na rin napigilan na Esperanza ang sarili. Lumapit siya kay Elena at niyakap ito ng buong higpit. Anak, patawarin mo ako. Kung alam mo lang kung gaano kita hinanap. Kung ilang gabi ako nagdasal na makita kang muli. Salamat sa Diyos ay binalikan niya sa akin. Humagulgol si Elena sa bisig ng ina. Nanay, salamat po. Kahit hindi ko alam ang totoo noon, lagi kong naramdaman na may kulang sa buhay ko. Ngayon, buo na ako dahil sa inyo. Si Adrian hindi napigilan ng luha. Lumapit at niyakap silang dalawa. Sa wakas, buo na tayo. Ang ibang kamag-anak na tulala, hindi nila alam kung paanong tatanggapin ang revelasyon. Isa-isang napayuko, halatang natatakot na mawala ang mga pribilehiyong nakukuha sa pangalan ng Ilustre. Samantala, si Doña Salvacion ay nanilisik ang mga mata. Pinipigilan ang panginginig ng kamay sa baston. Hindi pwede. Hindi pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung lumabas ang lahat ng sekreto, mawawala ang kontrol ko. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Simula ngayon, mariing wika ni Esperanza, hindi na ako mananahimik. Ang anak kong si Elena ay opisyal kong kikilalanin at ibabalik ko ang lahat ng karapatan niya bilang Ilustre. Wala nang kasinungalingang makakapigil pa. At sa huling sandali, kahit marami pang unos ang darating, malinaw sa lahat na bumangon ng muli si Esperanza, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang ilaw na magbabalik ng liwanag sa matagal nang nabalot ng dilim na pamilyang Ilustre. Mainit ang hangin ng magtipon ng pamilya Ilustre sa malaking bulwagan ng mansyon. Lahat ng miyembro ay naroon, kasama ang mga abogado at ilan sa board ng kumpanya. Sa gitna nakaupo si Adrian, seryoso ang ekspresyon. Katabi si Elena at si Esperanza na ngayon ay mas matatag na ang tindig. Sa harap nila nakaupo si Doña Salvacion. Nakataas ang kilay pero halatang balisa. Tumayo si Adrian, dalang makapal na folder ng mga dokumento. Ngayong hapon, kailangan na matapos ang lahat ng kasinungalingan.
Matagal tayong nilaso ng mga lihim. Pero oras na para lumabas ang katotohanan. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang DNA result. Ito ang ebidensya na si Elena ay tunay na anak ni Mama. At higit pa, siyang batang sinasabing namatay noon pero kinuha at itinago. Nagbulungan ng mga kamag-anak. Ang iba napayuko. Ang iba naman ay nagulat. Nilingon ni Adrian ang lola niya. Lola, alam mo ba kung sino ang may kagagawa ng lahat? Ikaw. Ikaw ang nag-utos na itago si Elena at palabasin na patay na si Mama para manatili sa kamay mo ang kontrol na yaman at pangalan ng ilustre. Nanlaki ang mga mata ni Salvacion. Adrian, huwag mo nga akong pagbintangan ng ganyan. Lahat ng ginawa ko para sa pamilya. Ngunit agad siyang hinarap na Esperanza. Nanginginig ang tinig pero puno ng tapang. Salvacion, matagal mo akong pinatahimik. Ikaw ang kumuha ng anak ko. Ikaw ang nagpakalat ng balitang patay na ako. Ilang taon ako nagdusa sa kasinungalingan mo. Hindi na nakapagsalita si Salvacion. Ang mga mukha ng mga kamag-anak ay nakatutok sa kanya, puno ng panunuya at galit. Pumasok ang abogado ni Adrian dala ang mga papeles. Doña Salvacion, base sa mga investigasyon, lahat ng accounts ninyo ay na-freeze. Lahat ng ari-arian ninyo ay hawak na ng korte para sa audit. Halos mabitawan ni Salvacion ang kanyang baston. Anong ibig niyo sabihin? Mariin ang sagot ni Adrian. Ibig sabihin, wala ka ng hawak na kapangyarihan. Wala ka ng yaman na pwedeng gamitin laban sa amin. At simula ngayon, hindi ka na bahagi ng buhay namin. Lumapit si Adrian. Diretso ang tingin sa lola. Itinakwil mo si Mama. Itinakwil mo si Elena. Ngayon, ako naman ang tatalikod sa'yo. Wala ka ng karapatan sa pangalan ng ilustre. Nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala na mismo si Adrian, ang paboritong apo, ang tatapos sa paghahari ng Donya. Si Salvacion nanginginig ang labi, na paatras sa upuan. Adrian, ako nagpalaki sa'yo. Pero hindi mo ako tinuruan ng tama. Sagot ni Adrian na puno ng hinanakit. Tinuruan mo ako magalit, manlamig, maging walang puso. Pero salamat kay Elena. Natutunan kong magmahal muli. Kaya simula ngayon, tapos na ang kasinungalingan mo. Napalapit si Elena kay Adrian. Luhaan ngunit may ngiti. Kuya, salamat. Kung hindi dahil sa'yo baka hindi na lumabas ang totoo. Yumakap si Adrian sa kapatid. Hindi na kita iiwan, Elena. Buo ng pamilya natin. Lumapit si Esperanza at niyakap silang dalawa. Salamat mga anak ko. Sa wakas buo na ulit tayo. Habang nakatingin ang lahat, si Doña Salvacion ay tuluyang napaupo. Tulala at basang-basa ng pawis. Ang dating matapang at makapangyarihan ngayon talunan at iniwan. Sa loob-loob niya, alam niyang wala na siyang laban. Lahat ng pinaghirapan ko, nawala dahil sa katotohanan. Habang papalubog ang araw, sabay-sabay na naglakad palabas sina Adrian, Elena at Esperanza. Sa likod nila ay naiwan si Salvacion. Mag-isa, hawak ang baston ngunit walang silbi. Sa kanilang puso, ramdam nila ang sakit ng nakaraan. Pero higit doon, ang pag-asa ng bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, formal na isinagawa ang board meeting ng Illustre Group of Companies. Sa gitna ng maaliwalas na conference hall, nakaupo si Adrian bilang bagong chairman, katabi si Elena at Esperanza. Lahat ng miyembro ng pamilya ay naroroon, kabilang ang mga dating tutol kay Adrian. Tumayo si Adrian dala ang mga dokumento. Ngayong araw, nais kong ipahayag na si Elena ay opisyal na kikilalanin bilang anak na Esperanza Ilustre. May bahagi siya sa yaman ng pamilya at karapatan niyang magkaroon ng boses sa mga desisyon. Nagbulungan ng ilang miyembro ng board. Ang iba halata ang pagsang-ayon. Ang iba naman ay nagpipigil ng pagtutol. Tumayo si Elena. Mahinahon ng boses. Maraming salamat, kuya. Pero kung ako po ang tatanungin, sapat na ang makilala bilang anak ng aking ina.
Hindi ko kailangan ng kayamanan o posisyon. Ang mahalaga, buo tayo bilang pamilya. Nagulat ang lahat sa kanyang kababaang loob. Lumapit si Esperanza, hawak ang kamay ng kanyang anak. Anak, karapatan mo ito. Huwag mong ipagkait sa sarili mo. Ngumiti si Elena, ngunit matatag ang sagot. Nanay, hindi po pera ang nakakapagligtas sa atin. Hindi po yaman ang nagbukas ang puso ni Kuya. Ang lahat ng ito, dahil sa pagmamahal. Kung kaya ko pong mamuhay ng simple noon, kaya ko pa rin ngayon. Basta't kasama ko kayo. Iyon ang totoong kayamanan. Naluha si Esperanza, gayon din si Adrian. Tumayo si Adrian, inilapag ang mga papeles. Kung yan ang nais ng kapatid ko, igagalang ko. Pero isang bagay lang ang titiyakin ko. Walang sino man ang muling magtatangkang alisin ang pangalan ni Elena bilang ilustre. May dignidad siya at may lugar sa pamilyang ito. Paalakpakan na umalingaw sa loob ng silid. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang karamihan. Hindi para sa pera, kundi para sa isang simpleng desisyong puno ng puso. Kinahapunan, bumalik silang tatlo sa dating barong-barong. Pinilit ni Adrian na ipa-renovate ito, pero tumanggi naman si Elena. Dito ako natutong maging matatag. Dito ako natutong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Hayaan mong manatili ang simpleng anyo nito bilang alaala. Naglakad sila sa maliit na bakuran, sabay-sabay na huminga ng malalim. Para bang ang bigat ng nakaraan ay tuluyan nang nawala. Isang linggo matapos ang lahat, nagdaos sila ng simpleng salo-salo. Sa maliit na hapag, nakalatag ang mga lutong bahay. Tinola, adobo, at puto na paborito na Esperanza. Nasa gitna si Esperanza, nakangiti habang pinagmamasdan ng dalawang anak. Si Adrian na seryoso ngunit mas magaan na ang aura at si Elena na masigla at puno ng pasasalamat. Alam niyo, ani Esperanza, hindi ko inakalang mararanasan ko pang makaupo sa hapag na ito kasama kayong dalawa. Buo na ulit ang puso ko. Nagtawanan silang tatlo. Simple ngunit totoo. Sa dulo ng gabi habang nag-aayos ng mesa, niyakap ni Adrian si Elena. Salamat kapatid. Kung hindi dahil sa'yo, baka nanatili ako malamig at sarado ang puso. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pamilya. Ngumiti si Elena, may luha sa mata. Kuya, salamat din. Tinanggap mo ako kahit ang gulo ng nakaraan. At ngayon, wala nang masihigit pa sa pagiging kapatid mo. Sa huling pagkakataon, sabay-sabay silang napaupo sa hapag. Ang simpleng lampara sa mesa ay nagbibigay ng ilaw, sumisimbolo ng bagong simula. Magkakasama silang tatlo, si Esperanza, si Adrian at si Elena, hawak kamay puno ng pagmamahal at pag-asa. At sa gabing iyon, natapos ang mahabang yugto ng sakit, kasinungalingan at pagdurusa. Ang natira na lang ay isang bagong simula, isang pamilyang buo, isang pusong muling natutong magmahal. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mag-a-advance ka na naman?